If you were looking for a school that can guide you and teach you, try CSPN. It's a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSE, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. If you were looking for a school that can guide you and teach you, try CSPN. It's a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSE, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills
together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Opening prayer. Almighty and righteous God, thank you for filling every seat in this room today. We thank you on behalf of every intellect and heart that is here in this space. We are given a concept, a vision, and daily directives. You have bestowed us with skills, abilities, and talents to use for your glory. What we hope to accomplish today is something that only you truly know. Nothing is ever wasted, since even errors and faults are put to good use. Your goodness is greater than all our understanding and efforts combined. Please forgive our pride. Strengthen our confidence in who you have made us to be. Set us free from comparison so that we can collaborate effectively. Bless this portal today. Ready us to make every moment count. In Jesus' name, Good amen. morning, viewers. Welcome Opening- to another episode of the CSBN Portal. So, baka anong ginahay mo, sir? Okay. Kasi So actually, dalawang camera tayo ngayon. Oh. ano yung isang camera? Siyempre, naka-live tayo sa okay. So, page. actually, sir, year 5 na po natin ngayon. First episode ng year 5. Oh, nakalima na tayo, 5 taon. Nakailamang taon na. Wow. Okay, since Very good conception. yan, ha? 5 taon. Oo. Okay. Tapos, So yun, ang topic natin ngayon ay ano ba ang topic natin ngayon? Ay tungkol sa... Buwan ng Wika. Okay, Ah. dahil buwan ng wika, sir. Okay, sige, magsabi ka ng good morning sa gamit yung language mo, main language mo, or first language mo, sir. Okay. So, sa Bisaya, maayong buntag. Pero sa Waray, maupay nga aga. Yan. Maupay na. Maupay Sir, nga aga. sinabi mo naman yung salita ko. Okay, Ano? sa Bisaya. Pinagawa na kita. Sinabi Sige, ko sa'yo ulitin mo. Ulitin mo anong Okay. Bisaya. Maayong adlaw kaninyong tanan. Kasi sa Sa Cebu, Bisaya. mayong buntag. Maayong adlaw or maayong Adlaw, buntag. oh, Adlaw parehas is lang. umaga din Oh, yan, in sir. Dalawa Spanish, yan. Buenos dias. Buenos dias. In Tagalog. Magandang umaga. Oo, maganda pa kayo sa umaga. Oo. Dahil nangingintab po ang ating mga mukha. Dahil maganda po ang mga lightings. Tingnan mo, oh, ganda talaga. O, tingnan natin background natin. Oh. Appreciate Oh, naman diba? natin kasi pang 5 taon na, in-adjust na niya. Oh, in-adjust ko na. Oh, yan. Ikaw, in-adjust mo ba? Hindi Yung sa'yo, Hindi yung pa. background. Kasi mamaya gagawin pa yun ng director po natin. Si director. Sige. Akala ko member ng ano mo, ng, Member. ng ECF. Oh, Oo, binigay mo na pala yung gawain kay Sir EJ. Okay. So, ano pa? So, kailangan ba natin magsalita ng buong kasi Filipino language ngayon, sir? sabi nga, kailangan po natin sige. matutunan ang sariling wika. No? Mahalin natin. Sa pagmamahal natin, kailangan natin inihersisyo, binabanggit or sinasalita araw-araw. Diba? Tama Ayan. po ba yan? Opo, tama po. Po. Diba? Ang galing, no? Sige, Oo, ano pero na? kung hindi ka komportable naman, Akisha, kasi siguro kasama na ngayon, sir, yung Taglish yung I mean, No, Tagalays, I mean- Tagalays. Tagalog, English. Kasi ito na yung ginagamit ng bagong henerasyon ngayon diba? So, Pero siguro sabi pa nga natin, dapat pala full Tagalog. oh, yan. Kasi, kumbaga, Mahirap talaga. yun po talaga yung naka, doon sa batas. No? Maski po yung bagong ngayon, yung curriculum natin, matatag curriculum, lalo na yung sa GMR, sa CLE, pag ginamit mo yon, medium of instruction talaga, purely Tagalog. Pag Ayan. GMRC. Yan. Okay. Sige. Yun maabutan niya ni Akisha. Yun. At least matuto si Akisha ng straight Tagalog. Opo, kung Oo. nag-a-adjust tayo, gusto natin pag-aralin yung English, yung mga nasasanay na doon sa bahay o sa environment na business language ang ginagamit, dapat matutunan din nila yung sariling wika. Yan po yan. Okay, so Part speaking of buwan ng wika, yun na nga,
yung lengguwahe, okay? Yung salitang Filipino po, viewers, okay? Yung salitang Filipino po, hindi lang yan Tagalog, ha? Kasi pag salitang Filipino, naiisip agad na Tagalog na eh. Pero ang Filipino po ay composed of languages sa Pilipinas. Okay? So ilan ba yung languages ng Pilipinas? Ilan ang language ng Pilipinas? Mga dialect yun, dialect. No, language, sir. Language na po yun? Language, sir. Sige, Magkaiba basta ang language sa dialect. May dialect po kami doon, mga Bisaya, Waray-Waray, o Sir, dialect ganito yun. ha, kasi nag-research sige. ako kanina. Nag-research ka, buti na lang. Oo, nag-research Actually, ako kanina. sina-challenge lang kita kasi sa mga viewers ngayon, baka ganon din po yon, mga dialect. Pero sabi ng ating researcher, ng katabi ko, language. Bisaya Sige. is language, Language po. na. Ang Waray, sir, ay part ng Bisaya. Yes po. But how about Ang Mindanao? Waray Mindanao. ay dialect ang Waray. Jabacano. Yan, language po yan. language. Okay. So, alam mo ba kung ilan yung language ng Pilipinas? Akisha. Hindi po, kaya itanong na lang po natin sa ating viewers. So, hindi na research ni Akisha. So, we have over 200. Actually, iba-iba yung numbers eh, nung nakita ko sa Google, sir. Iba-iba yung number kung ilan yung language ng Pilipinas. May Yan. iba, 189, 186, may naman 170, may naman 150. Pero, ang standard na lang para maano Ilan po natin, ba no? yan? Over 200 na Over lang. 200. Sabihin na lang natin yung kasi ba yung iba-iba yung ano, eh, Over iba- 200 languages. Yan Over ba 200. depende sa high tide and low tide? Islands mo yan, sorry. Saan mo napulot yan? Diba? Oy, ganun yun. May kwento yun, ma'am. Sige Oh, nga. yung mga ano bang high ibig- tide and low tide. Oo, Kasi alam ko naman how ano many yung high islands tide. in the Philippines? Oh, ilan so, yung islands? tama naman ang high tide o low tide. Kasi Oo. nag-iiba po. Di ba? Oo. Ganun talaga. Sige. Okay. Ay, Huwag na tayo pag-usapan. Sige Ito na na. nga. tagapin Pag-usapan na natin. Oo. So yun, meron tayong over 200 languages dito sa Pilipinas. Okay? At kasama na dyan yung Tagalog. So yung Tagalog, sir, iba-iba yung variety ng Tagalog. So Y- merong Tagalog ng Bulakenyo, Yan, meron sa Kapampangan. Quezon. Oo. So may iba-iba yung silang dialect. Let's say dito sa amin sa Bisaya sa Oo. atin, okay? Okay. Bisaya yung umbrella term. Pero marami siyang Basta composition. kami, Yun yung mga dialects. Let's say, Waray-waray kami. oo, Dapat so iba Waray, sa amin. kasama yung Waray. Meron ding Boholano Yeah. na Bisaya. Yun, may pinagkaiba talaga kami. Yung Boholano Bisaya, magkaiba sa Bojol. Cebuano. Ayan. Oo, Cebuano na Bisaya. Kasi yung Cebuano, may Y yung sa kanila palagi. Like, maayong adlaw. Sa amin naman, sa Boholano, maadyong adlaw. J. J ganon. yung sa amin. Sa kanila, Y. Sa amin, J. Actually, sa Waray-Waray, ganun din po. Mayroon din kami sa Western Samar, may Eastern Samar, may Northern Samar. Oo. May kakaiba rin. Kakaiba. Pero, Oo. Bisaya pa din siya. Ay, Waray-waray. Waray pa rin siya. Oo. Pero, magkaiba lang Magkaiba yung, yung- may pinagkaiba siya. Yan. Ano yung pinagkaiba, sir, ng Eastern? Oo. Western? Kasi pag dito ka sa amin, mahilig kami sa ha. Doon naman, pag banda naman, mayroon doon mga, ang tawag nito, sa mga Waray-Waray, sorry ha, nakakalimutan ko na. Yung mga matitigas na Oo. babanggitin Wag kang tatanungin natin si Akisha Oo. mamaya. Okay, sige. Tapos, Basta matitigas. mga Northern Summer, iba rin yung may mga variations po ng mga ginagamit namin na kami lang po. Kami. Taga Western Summer, taga Eastern Oo, Summer. oo. Madidetect mo. Oo. Taga Northern Summer po ito. Ayun, diba? So, yun yung dialect. Yeah. Si Sir Obet, taga Leyte yan si Sir Obet eh. Tinanong ko si Sir, ano yung, ano yung Bisaya ninyo? Bisaya yung salita nila. Sabi niya, Cebuano daw yung gamit nila na Bisaya. So, pero may pinagkaiba din. So, yun, yung dialect ng Leyte. Bakit nga ba natin kailangan pahalagahan itong ating sariling wika? Kisha. No? Oo, ano ko na-research niya Kisha Yan. yan. Ano ba bakit natin, ano bang objective or goal nitong pag-celebrate ng buwan ng wika? Para po sa akin, sina-celebration po natin ang buwan ng wika para mapanatili sa ating puso, diwa, ang paggamit ng lengguwahe natin. Dahil nga po, gaya ng sabi natin kanina ay umuuso na po yung paggamit ng halong wika, which is Taglish, na dapat po ay hindi natin masyadong ginagawa dahil
madalas ay nakakalimutan na rin po natin yung sariling atin. Kaya yun po ang sa tingin ko ang kahalagahan ng paggunita ng buwan ng wika. Very Oh, good, wow, ang Akisha, ganda. no? At dahil dyan, salamat sa nag-send ng Oo. 50 star, di From ba? Masi Sasaki. Na-inspire si Masi Yan. sa Sa sagot. sagot Ganun. ni Akisha. Oh, Ayun, diba? may binanggit si Akisha, 'di ba, yung appreciation, 'di ba? Appreciation sa salita natin. Okay? May kasabihan po si, di ba yung si Rizal, ang hindi marunong, ano? Ay, hindi marunong. Ano nga ba yun? Magmahal sa sariling wika ay hindi makakarating sa masahol pa sa malansang isda. Nagulat si Akisha. Tatawa lang po tayo dyan. Okay, ganito yon. Tama. Kaya nga, una, kung mahal mo po yung bansang sinilangan, no? Doon kay pinanganak, mahal natin bansa. Mahalin natin yon, isa puso po natin. Yon. Sa pamamagitan din ng pagsasalita kung ano po yung ating official na language po, Tagalog. Kasi katulad doon, na-appreciate po natin yung mga tao na ang galing niya mag-English, pero ang galing din niya mag-Tagalog. No? Ganito sir ha, parang din sa mga manggulang. Okay? Yeah, Kasi yung mga magulang, hindi ko naman sinasabing lahat. May ilan lang na talagang pinupush nila na English lang yung salita ng anak nila. Okay, na ayaw nilang turuan ng salita ng lengguwahe nila. Okay. Lengguwahe sa ba yung first language, yung main language natin. So, ganito ha, magulang, based sa research. Okay. Based from research the have shown na kapag yung bata, okay, o yung tao marunong magsalita ng higit sa dalawa, okay, 2 or more, okay, ganun na 2 or more languages po, ay maganda siya sa brain function ng tao. So when we say brain function, maganda siya sa utak, sa brain, memory, specifically sa memory, sa processing, okay, sa problem solving. Ayun. Okay? So yun, so Nagpa-function. nakakatulong po ang tawag niya sir, ang learning, okay, learning 2 or more languages po sa bata. Okay, yan so po. habang bata pa po, turuan niyo po yung bata na matuto din magsalita ng Tagalog. Kasi maliban din sa brain function din nila, sa pag-improve ng brain functioning nila, nakakatulong din po yan sa pag-socialize po, socialization nila. Okay? Kasi pag lumabas sila sa bahay, kapwa Pilipino din naman nakikita nila nakakasalimuhan nila. Paano ka makakapag-interact? Paano sila makipag-converse or form a relationship Yan sa hindi mundo sila ng guidance associate natin. marunong sa salita, di ba? Tama. So, wala yung connection, hindi makapag-connect yung bata. Actually, totoo po yun, ma'am. Kasi alam po natin, yung mga bata, madali po matuto. Yung mga bata talaga. Ibigyan mo lang ng yan, manood lang ng mga cartoons, yung mga conversation doon, nagagaya po nila. Pero yun po ang dilema. Pag sila po'y nag-aaral, hindi naman lahat ng subject dito ay English. Kaya tinuturuan namin ng kung ano yung medium of instruction, sinusunod po namin yan. So, napipilitan yung bata ngayon mag-adjust. Ayun. May mga grade 7 tayo, sir, na nagsabi na nahihirapan silang mag-Tagalog. Gusto lang matuto ng Filipino. Kasi may Filipino subject sila Yun tapos, nga po. bagsak-bagsak ka sa Filipino lang. Kaya nga Sa Filipino hindi subject. challenge sa atin ngayon, 'di ba? Sinasabihan tayo na kailangan natin maski yung mga paano sila magsulat in Tagalog, pag sumagot, kailangan properly yung spelled. Ibig sabihin po, yung tama yung gamit ng mga salita. Kasi katulad din ng paggamit natin ng mga English na salita na mayroon wrong grammar, ganon din sa Filipino rin po. So, pasalamat na lang po kayo na in-interest nyo yung mga anak nyo rito kasi yan po yung aming
wino-work out. Lahat po ay matututong Malagalog kung Tagalog ang kanilang subject at kung English, English po talaga. No? Kaya si Akisha, di ba, marunong mag-Tagalog at Oo. mag-English. Namang matalino. Syempre. Diba? Tingnan mo Diba? naman yan. Achiever. Yeah. Diba? So, yan yung resulta, no? Batang, Batang may ano? gusto ka pang Batang may laban. batang may laban. No? Batang, oo. Okay. In terms of So, communication, palaban. di ba? Yan. Oo, in terms. So, yung aming kasama rito ay ito grade 10 po ito ngayon. Hi ka naman yung mga kaklase mo na nasa bahay ngayon, nag-online class. I-hi mo naman. Sige, Ay, salita sabihin ka. natin. Greet mo sila. Shout out mo, shout out. Shout out mo. Shout out po sa aking mga kaklase dyan. Grade 10, Wisdom! Oh, yan oh. May pagkadun pa talaga ha. May Ano yan? nag-message Ano din. yan? May nag-message din po. Sino yan? Sige, basahin mo. Angelica Razonado. Razon pala. Okay. Angelica Razon o Rokay. Anong sabi? Ano sabi? Pa-shout out po sa grade 7 Piety from Angelica Razon Orocay. Yay, shout Hi, Angelica. out. Ayun. Ang ganda. Sige, basahin. Medyo mahaba, sir. Aya. No? Oo. Sabi From ni Aya Santos. Alam mo Go ba yun? ahead, Akisha. Sabi po ni Aya Santos, ang kahalagahan ng paggamit ng sariling wika ay pagpapahalaga sa sense of nationalism, meaning yung pagdevelop sa sense of concern sa lipunan at sa mga kababayan. May ugnay ito sa paggamit ng mga natutunan gaya ng skills and knowledge para sa kapakanan ng kanilang bansa. Yes, ang ganda ng sagot ni Aya. Very correct po yan, ha? Sense of nationalism and sense of identity natin, Yun. sir. Okay? So, kapag pumunta ka sa ibang bansa, usually tatanungin ka, kasi iba ka eh. Yun. Iba ka sa church, tatanungin ka, taga saan ka? Where are you from? Ang ganun. So, sasabihin mo talaga. Pag ikaw hindi ka, tinatago mo yung pagiging Pilipino mo, pinipilit mong itago yung pagka-Pilipino mo kasi nahihiya ka or ano man yung hatred mo sa pagiging Pilipino mo, lalabas at lalabas yan. Okay? Kahit anong tago mo, lalabas at lalabas yan sa kilos mo, sa pananalita mo. Tama po yan. Lalo na ngayon, kailangan natin maging proud dahil meron na tayong 2 gold, 1 bronze. Yes! Oh, Yeah. yan. Sobrang Ayun. galing, no? At Kaya- hindi pa tapos, sir. Pwede pa siya madagdagan kasi hindi pa tapos, di ba? madadagdagan po natin. Yung Madadagdagan pa yan. madagdagan pa. Kasi may 2 bronze na rin tayo eh. Yeah. Bronze assured pa. Maglalaban pa. Okay? Sabi nga ni Malay Ma'am, natin mag-gold nga, diba, si Nesty at yung isa si Ira. Tapos mayroon pang weightlifting, sir. Ayun, Inabangan natin. tama po. Kasi yun nga, hindi pa tapos yung Olympics. at Ayan. sabi nga ni Ma'am Roxanne, hi Akisha, heart, heart, heart. Ayun, no? Smile, smile, smile. Ay, At basahin ito mo pa. yung ating sinasabi natin, ito yung ating from Guadalupe Minor Seminary. Yan, si Ryan Reunion. Ayan, si Pa-shout Ryan. out po. Yan, Nag-host na yan si syempre. Ryan dito Yan. dati, di ba, sir? Oo, ayan. galing ni Ryan. Okay. Saan mo, yan. Akisha? Okay, thank you po kay Ma'am Daisy, 10-star sender. Thank you so much, Yay! ma'am. Thank you, ma'am. 100 po yan. Hindi Ay, magbibigyan ng 100. ano. Sorry, ma'am. 100 po. Thank you, Oo, ma'am. Nahuli lang yung 0. Okay. Thank you, Ma'am Daisy. Ayan. Galing, no? Natuwa si Ma'am Daisy kay Yan, kayo Akisha. nandito po. Oh, yan. Okay. Ano pa Proud yan? yan Yung kasi isa? team leader nyo yan. Team leader natin po Ay, yan. oo. Oh, yan. Ayan si Angelica de Guzman. No, ikaw yung... At sa'yo sabi yan, sir. niya, hi, Sir Perry, kumusta na po diyan sa CSBN? Dito po kami at buti na lang na ikaw po ay palaging nagsusubaybay sa amin. Sana spread po yung mga natutunan mo at ang ating pong page. Sabihin mo sa mga bahay kaibigan, manood tuwing Wednesday. Okay. Para ma-update ka. Oh, meron pa. Deborah Faith Oo, ang dami Ostan, Sir ginagumusta Perry, sa'yo. how long na po kayo nag-teach po dito? Deborah, i-message na lang po kita. Hindi ko makakaya. Nako, Ako Deborah, po ay ano, allergic yan. Hindi po. Ganyan tanong. Hindi naman ako allergic. 18 years in the Ah, in the okay. seminary in CSBN po. Okay.
Ito, si Ma'am Rina. Okay, from Ma'am Rina. Ikaw na lang magbasa. Galing po kay Ma'am Rina, tama daw po kayo, Ma'am Charmaine, kailangan ang bawat mag-aaral ay bilingual. Bihasa sa parehong wika, Filipino at English. Kung ang individual ay mahusay sa unang wika, madali na lamang sa kanya na magsalita sa ikalawang wika. Yes, Ayun. tama yan, Ma'am Rina. Tumpak Oh, yan. diba? Tumpak yan, Ma'am Rina. Dahil dyan, break na po. Sabi ng ating Pinabreak na kami. director. Okay, so see you later. Bye. Okay, sa pagbabalik po ng ating programa na portal at saka nasa second segment na po tayo at usapang pagpapahalaga po, no? At siyempre kasama ko rito, yan, hawak ng microphone, say hi, ayan na. Oh, sige, ikaw na magpakilala. Go. Hello po, ako po si Tiffany from Grade 10 Wisdom. Oh, grade 10 wisdom. At nagpakilala na kanina at nakikita nyo naman ng mga pangalan dyan sa inyong screen. So kanina sa usapang pagpapahalaga, Tiffany and Akisha, no? So paano natin papahalagahan? Sabi nga ni Ma'am Rina kanina yung sa message niya kanina, sabi niya dapat matutunan ng mag-aaral yung dalawa, both bilingual dapat, no? Hindi lang po kung alamin mo pa yung ibang lingwahe, pero itong masterin mo muna. Yung sariling wika po natin at yung English medium kasi business language po yan. So, pag natuto ka na master mo yung ating sariling wika, madali na lang po yan sa ibang lingwahe. Tama po ba yan? Paano nga? Kayo as bilang mag-aaral na ika-10 baitang. Okay? Sa amin po, in Filipino, kasi meron din po kaming classmate na hindi rin siya fluent sa Tagalog. So kami po, as a student, yung pag nalalaman namin about sa Filipino, share namin sa kanya. Matuturuan namin siya kung ano ba talaga yung language ng Filipino para makakommunicate better kami with him. Okay? Akisha? In addition po kasi sa sinabi ni Tiffany, mahalaga po talaga na una nating mapag-aralan ang wikang Filipino o sariling atin kasi ayun po yung commonly na ginagamit sa loob ng bahay, sa labas, pag may nakakasalamuha po tayo, ayun po talaga yung wikang ginagamit. And doon naman po sa English, mahalaga rin po yun kasi yun po yung ating communication tungo sa ibang bahagi pa ng mundo.
Okay, very good. Sana po. Kayo naman po sa mga nanonood po ngayon na ilan pong nanonood? 26,000 na po tayo? 250? 60? Okay. Okay, 61 na lang kasi ano pa yung iba. Yung iba naman hindi pinipindot pero nanonood po sila ngayon kasi mga learners po namin, yung mga mag-aaral ay naka-online po. At as well as yung mga kaguruan namin na nandito naka-tune in din po sa ating portal, sa ating programa. Okay. So kayo naman dyan, nasa screen naman kanina kung anong katanungan para basahin namin. Bakit, paano natin papahalagahan ang ating sariling wika. Okay. So, bago niyan, basahin ng iba, nagsusulat na, nagtatype na po sila. Ito, may mga pa-shoutout. Sige nga, sino po ito? Pa-shout out daw po sa grade 3A, St. Dominic, galing kay Maria Alexa Mendez. Okay. Hello, Maria Alexa. Yun. Sino pa ito? Go. Pa-shoutout daw po kay Martina Vicente ng grade 3B, St. Ignatius. Okay. Wow. Very good. Mga nagpapa-shoutout na sa kanilang mga kaklase. Okay. Ito pa. Mayroon pa. Kaden Bonaubra, grade 1 AM, St. Benedict. Grade 1, grade 3, mga active sila, no? Oh, paramdam naman kayo dyan, mga junior high and senior high, no? Okay, so mga primary lang ang nabasa po natin kanina. So yan na. Nagdadatingan na yung intermediate. Okay, go ahead. Enrollment is still open for the following levels: pre-kinder, last 2 slots, kinder grades 5, 6, 8 to 12 daw po. Okay. Speaking of enrollment, para po doon sa mga nag-a-avail ng ating ESC, please, nakikiusap po ang ating registrar na mag-submit na po kayo ng inyong mga documents kasi para may sali po kayo. Baka doon kayo sa uli, tapos sisisihin nyo na sabi hindi kayo naisali kasi hindi naman kayo nag-comply ng mga requirements, documents po. So ngayon, inaantay po kayo ng ating registrar para sa pag-submit nyo po ng kaukulang mga dokumento para maka-avail kayo sa ESC. Okay? At para din po sa mga mga magulang na naka-tune in po ngayon ay may mga ang lost and found po dito ay nandito lang po sa registrar, mga lost and found. Kaya i-claim nyo na po kasi itong mga last year pa, baka ipa-auction po namin yan. Okay? Or ibigay na lang po namin doon sa mga, for example, pag-iiponin namin yung mga hindi na claim katulad last year. So, ayusin namin tapos ipapadala namin sa Caritas. No? So, pero, siyempre mahalaga po ngayon, please naman, kung may mawawala, punta agad kayo sa registrar. Kung nandyan, baka na po, kasi ang amin lost and found area ay nandito lang po sa registrar. At yung mga sa concert po, sa mga nanonood po, yung mga nag-concert last year, ay nandito na po, no? Yung mga naiwan nyo pong mga kagamitan, kunin nyo na po. Nandito po dahil nakatambak na po dito, no? So, punta lang kayo dito sa portal room, sa studio natin po. Andito po yung mga gamit nyo. Okay? So, abangan namin yan. At sabi ni Nick Masong, Pahalagahan natin ang sariling wika sa pamamagitan ng madalas na paggamit nito. tama ka po, Nick Masong, no? Talagang kung hindi natin ginagamit yung ating sariling wika, minsan nga po, nakakalimutan natin. Lalo na sa environment, minsan nahaluan, sabi mo na kanina, nagiging nagmi-mix na. Dapat hindi. Dapat ipakita mo na sa pagmamahal mo bilang isang Pilipino, pakita mo yung pure na marunong ka straight magsalitang Pilipino. In Tagalog pala. Okay? So, ikaw, anong sasabi mo? Galing naman po kay John Ezekiel Alusis, saan man tayo magpunta, pahalagahan natin ito. Gamitin ito ng husto, tandaan, at ipagmalaki ang ating wika.
Ayun. Kaya may variations din po tayo sa paggagamit, pagsasalita ng Tagalog. Kasi ang iba matigas. Katulad yung minsan matigas ang aking mga mga salitang nababanggit. Okay, di ba naman malambot? Di ba? Okay, so yan. Galing naman po kay Chloe Ocampo, mapapahalagahan natin ang ating wika at kultura sa pamamagitan ng pag-aaral ng ating wika at tradisyon ng bansa. Mahalagang huwag kalimutan ang orihinal na kultura ng isang tao. Okay, salamat po Chloe. Ang ganda po. Tama po yan. Dapat natin pahalagahan ang ating wika. Hindi lang po wika, yung kultura na preserve natin bilang isang mabuting Pilipino. Okay. Yung paggamit ng po at opo, mahalaga po yan. Kaya dito sa amin, kailangan may, na-practice namin yan dito. Na tinuturuan namin yung mga mag-aaral dito sa aming paaralan na gamitin kung ano yung mga tradisyon, magagandang nakaugalian na ipra-practice din po namin dito. Kasi naniniwala kami na we are letter C. Natin dito kayo sa CSBN at ang message dyan, Christ is in me. Yan. So yun po. At hindi lang po tayo. Yan, sabi ni Margarita. Go. Sabi po ni Margarita Chloe, pinapahalagahan ko ang ating sariling wika sa paraan na tuwing sa pakikipag-usap ay ginagamit ko ang wikang Filipino. Ayun. Galing talaga. Ang dami nang natutuwa ko. Ang dami nang nagpa-participate. Yan pa, basa-basa. Oh. Galing naman po kay Althea de la Vega, ang pagpapahalaga sa ating sariling wika ay mahalaga dahil ito ay nagpapanatili ng ating kultura at identidad. Nagpapalakas ng komunikasyon sa loob ng komunidad at nag-aambag sa pag-unlad ng ating bansa. Ayun. Makikita natin yung identity. Identidad. Oh, identity. Kung sa pamamagitan ng paggamit ng sariling wika at ang kultura natin, no? Napapahalagahan po yan. At yun, taon na ito, ang buwan na ito ay pinagpagdiriwang natin yung buwan ng wika. At bakit dito sa Agostong ito, lalo na po dito sa ating paralan, ay nakapasok po yung ating patrono na si San Bartolome. Okay, alam mo ba si San Bartolome? Alam niyo po yon. Yung kaniyang virtues, ang mensahe niya sa atin, huwag maging plastic. Siya po yung talagang totoo siya magsalita. O, kaya napili siya, tinawag siya ng ating Panginoon kasi wala siyang tinatago. Totoo po yan. Yan ang dapat nating kaugalian. Dapat maging totoo po tayo na bilang mga anak ng Diyos at paggamit po kung saan po tayo dapat yung ating ano tawag nito? Pagmamahal yung ating sa kapwa natin. No? So, at sabi naman Sabi naman po ni Ken Griffith Bolo, ako Bolo. po ay nasa grade 3. Sa case ko po na US citizen, nahirapan po talaga akong magtagalog. Kinailangan ko pa po na mag-aral para po makahabol sa Filipino subject namin. Kaya para sa akin po, mahalaga na matutunan ang wika natin para makasalumuha sa kamag-aral at aking mga guro. Salamat po. At maraming salamat, Ken, no? Griffin Bolo. Sinabi mo, US citizen ka. Pero ang galing mo, mga Nagalog, di ba? Okay, dapat ganon ang ating yung ating mindset, no? So, paano kaya natin yan? Siguro, isasano natin, abangan natin yung mga aktibidad na ilalabas po through the Office of the Student Affairs po, no? Yung mga aktibidad tungkol sa pagdiriwang ng buwan ng wika. Yan ang aabangan dito sa ating paaralan, no? Kasabay na rin po sa pagdiriwang ng ating patron na si San Bartolome ngayong Agosto 24, no? So, yan. Tapos, napakaswerte po natin kasi ang ganda ng background. Salamat sa background yan. Oh. Oo. Nagulat na bago na. Oh. Ang ganda po. May mountain, may rivers, tapos may flower. Di ba? Ganda naman. Natutuwa po ako. Kaya,
We love Mother Nature. Okay. Tapos, tama rin po, Perry Green. Green ang background. Salamat sa compliment po ng ating mga behind the camera, si Ma'am Charlotte, Sir AJ, at yung kanina, si Ma'am Charmaine. At syempre, nandito po, hindi tayo iniiwan ng ating mabait at masipag na student activity affairs. Si Ma'am Rilet. Yan. Mabait yun. Walang duda po yan. Okay. So, break na po. Sabi na natin Maraming salamat. Bye-bye po tayo sa ating mga viewers. The grace, love, mercy, and peace of Christ Jesus be with you and all your loved ones. Welcome to another talk in this program called Let God's Word Guide Us. And for this talk, I have chosen one verse from the first book of Samuel, chapter 1, verse 17. May the God of Israel grant you what you ask for. So this is taken from the words of Eli or Eli, a priest, no? So it is his response to the prayer of a woman who was bitter and feeling miserable and was praying in the temple, asking the Lord
that she be remembered by Yahweh. And Eli or Eli, the priest, said to the woman, by the way, the woman's name is Hannah. So, may the God of Israel grant you what you asked for. So, very beautiful, no? Very consoling. You see, many times when we pray, when we pray to God, especially when we are experiencing some troubles or some hardships or some very serious storms or pains or hurts, these things are meant to give us lessons about humility, about trust, about reliance on God. And this is precisely what happened to Hannah. Yes, to give you a background, Hannah is actually one of the two wives of Elkanah. And Elkanah had two wives. One was Hannah and the other one was Peninnah. They belong, Elkanah belonged to the tribe of, or to the group of Ephraim, Ephraim in the Old Testament. So anyway, what was her problem? Why was she praying? And why was she pleading that God remembers her? Because Elkanah, the other wife, Peninnah, had children. Pero Hannah did not have a child. So, barren. And during the time when a married woman, has no child, it's considered like as if it's a curse. God has forgotten her. And so, each year when Elkanah will bring his family to worship, it's actually a place called Shiloh. So, it's a yearly thing. Hannah found the opportunity to really kneel down and pray. So, she was really in deep sorrow and misery, bitterness, and in tears. And she was really asking, pleading the Lord, the God of Israel, that God, please remember me. If you will give me a child, a son. And then she made a promise, and it's written in 1 Samuel chapter 1 verse 11, that no razor shall touch her child's head. And Eli, the priest, saw her, and Eli even thought that the woman was drunk. So when he approached her, so Hannah was telling her that she is not drunk, she is very much sober, but she is in pain, she is longing, she is pleading to God. And so, the verse that I quoted is Eli's response. The priest Eli or Eli said, may the God of Israel grant you what you asked for. And you know very well what happened. Just in case you don't know, she went home and she had experience with Elkanah, the husband, and after 9 months, she bore a child, and that child is Samuel, the prophet. So there we go. So what prayer can do, what kneeling down, prostrating ourselves, submitting ourselves to God's will can do. It has to do with the grace, mercy, and loving power of God, who cannot close His heart when we humble ourselves to Him in sincere and humble prayer. And the beautiful thing is Eli's response to Hannah. May the God of Israel grant you what you ask for. And so, my dear friends,
That's also my prayer to you. Whatever it is that you're going through, hold on. Be firm in your trust and belief in God. And I pray that God will grant you what your heart is requesting or what your heart is desiring. Thank you for listening. Please don't forget to share and to probably even suggest a topic. Pero for now, let God's Word guide us. Bye-bye. Okay, buenos días con todo con ustedes, especialmente con aquel mga taintendet Chabacano, Zamboanga, Cavite, y Basilan. Naintindihan mo yun, ma'am? Hindi po, sir. Sabi ko, Wala, napakaganda ni Ma'am Charmaine at yung kasama niya nandun sa kabila. And Chabacano po yun kasi meron po tayong student dati dito sa CSBN, nag-graduate siya ng grade 12, is from Zamboanga pala siya. So, tapos meron pang yung Siciliano family, yung dati sila Dwight, actually ang roots nila is also from Zamboanga ata. Okay. Siyempre, obedient ako. Nautusan lang po ako ni Ma'am Charmaine actually. Okay. Kasi ang topic natin, sir, ay buwan ng wika. Ayan. Okay. Dapat para maging aware din yung mga kabata, ay mga estudyante dati. Wow. Oo, na yung ibang lengguwahe ng Ng Pilipinas. Hindi okay. lang po Tagalog. Yung hindi kay lang Sir Bisaya. Perry, narinig mo ba? Alam mo ba yung lengguwahe ni Sir Opo, Perry? waray, sir. Yes, napakinggan mo. Opo. Okay, gusto mo marinig natin? Opo. Yan. Ayan, sige. Alam mo itong lengguwahe ni Sir Perry close to the German language. Sige nga, Sir Perry. Okay. Batiin mo naman yung in Waray. Tama ba? Okay, opo, sir. Maupay nga ganida mga tagawaray nga didit akon mga kaoropod, lalo na it akon sapit, mahusay good ini. At amon guidance counselor. Tapos adit amon principal talagang gwapo katulad ko. may kahalo na, no? Ang lalim may naintindihan ka, ma'am. Yung Tagalog lang na Oo. sir. Ayan. Ay, sus, grabe. Eto na talaga, babasahin ito sa atin. Wag na ng tatay nung kanyang ni Ma'am Charmaine. Ito ay galing kay... Galing kay Zaki Asistol. Thank you, Sir Paul, for the beautiful and inspiring message to us. Because the verse carries significant meaning regarding faith, prayer, and the relationship between human beings and God. It emphasizes the themes of hope, divine acknowledgement, and the importance of prayer in seeking God's will and purpose in life. And also, it serves as
a reminder of the comfort and peace that can be found in bringing one's requests before God. May God bless us all. Ayan. Wow, talagang thank you, Saki, no, for your insight. And because of your insight, we will remember and pray also for persons who are close program nating Let God's Word Guide Us. Requesting for prayers po, we are continuously praying for Ma'am Imelda Makawili, based in Australia, and then for healing, no, for healing and recovery. At yung anak din niyang si Ma'am Rio ay nagkasakit din ata at may trangkaso. So we also pray for the healing and recovery of Ma'am Rio. And for those people out there who may be undergoing some difficulties or trials, the power of prayer, alam na alam ni Sir Perry yan. Yan. Si Ayan. Valerie. Eh, si Ma'am Valerie. Ma'am Valerie Ma'am pala. Valerie. Kala ko estudyante to si Ma'am Valerie pala. Advice or mentor ng grade 12. Sabi niya, Buenos dias. Oh, Sa Bacano pala si Ma'am yes, Valerie. Bacano din pala Ma'am to si Ma'am Valerie, Valerie. Wow. Ayan. Okay. Galing kay Maria Alexa Mendez. Dear Sir Paul, thank you for being nice principal to us, and God bless to you, Paul. Wow, thank you, Maria Alexa Mendez. And please share your goodness to others, no? Thank you so much. Galing. Okay. May Alam ano mo ka ba, ba, sir? May Kung anong sinabi ko kanina. announcement. Ano? Di ba, sir, may inano si Akisha sa'yo kanina? May sinabi siya shout sa'yo. out po kay Kanino? kay Jasper Makasinag. Oh. Wow. Jasper Makasinag ng grade 10 Wisdom. Wag na raw, sabi ni Tiffany at Akisha, wag daw matulog sa klase, classroom. Ganun pala, no? Oo. At yun nga, I want to share, no? Ang ganda ng mga co-host natin kanina, no? Yan. Si Tiffany, na Yan. siyempre, hindi naman yung first time, madalas ko na siya nakikita, no? Tama. At saka si Akisha din, na madalas na rin kasi naging part din to ng grupo ni Ma'am Rilette sa Student Coordinating Board. Yan. Pero natuwa ako kanina. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo kung bakit. Bakit, sir? Bakit Yeah, kinatuwa? Kasi Anong nung pinagbulan ng tuwa mo? nakikita ko yung dalawa, proud ako na buti na lang no may mga ganyan tayong estudyante na hindi nahihiya, humaharap sa camera, tapos alam mo naman pag let sa portal worldwide tayo. So, kumbaga sana Ma'am Rilette may consent yun, ano? Ibig sabihin Meron po, sir. may consent. Meron, So, oo. Mayroon. yung sa pakiramdam ko, madi-develop palalo ang confidence nila in skill in communicating, which is a 21st century skill. Yan ang hinahanap yes po, sir. ngayon. Ano? Naku. At yung comment ni Ma'am Rina na pag nag-communicate ka, dapat bilingual. No? Yun. Yung kumbaga Tagalog na kagaya ng kay Tagalog ni Senator Chis Escudero na ang ganda pakinggan. At kung nag-English naman, kagaya ng pag-i-English ni Ma'am Rilette na 2024, 2025, mga gano'n, no? Talagang bilingual at talagang expert, hindi lang yung nangangapa. Pero may binasa ka na may American citizen pala tayo, Sir Penny, no? Grade 3 pa lang. Yes po, si Bolo. Si Kenneth, Bolo. Ken oo. Ken. Bolo. I think yun na yung youngest ng Bolo family sa atin, ano? Opo. And we also have some students na grade 7 na English speaking na hirapan din mag-Filipino. Pero we congratulate you, fluent na kayo sa English, pero you still have to study and practice yung pagiging Filipino. Iba Yan. talaga yan. Kailangan mahalin natin ang sariling wika. Yan. Di ba may kasabihan si Rizal niyan? Yan po, kanina yung sinabi ni Ma'am Charmaine, mayroon siyang sige. revised edition. Sabi ni Ma'am Rizal, Charmaine, ang hindi marunong lumingon lumingon sa Variation. sariling wika ay higit pa Hindi ko na maalala. sa malansang isda. Ayan. Talaga naman. Kala ko kasi may ibang version yan eh. Ang hindi daw magmahal sa sariling wika ay hindi makakarating sa paroroonan. Yan ang Combine.
Combine. The revised version. Yun yung version ko, sir. Ay. Isulat na yan sa history. The Razonado version. Anyway, masaya lang po kami kasi we feel so blessed. Kasi sa CSBN, we feel so blessed kasi God is always helping us through our year-to-year struggle in offering quality education, edukasyon na de kalidad, lalo-lalo na ngayon yung pagpapahalaga kahit na sa portal. Year 5 na po tayo. Pang-5 taon na. Talaga. Yeah. Di ba, sir, ang nakaisip ng portal na to? Yan. Tanongin mo. Sige, ako tanongin mo dyan. Alam natin yan. Sige, kunwari, gayahin natin si Akisha Limit sa pagsasalita. Sige nga. Sige nga. Ah. Sino ang nakaisip ng portal, sir? Itong CSBN portal. Okay, ganito kasi yan, ma'am. Sige, sir. Kwentuhan mo kami, sir. Yes. Minsan lumapit sa akin ng isang maginoong lalaki at kumatok sa opisina. Sabi niya, Sir Paul, meron akong idea. Sabi ko, ano yun, sir? Sabi niya, ano kaya kung gumawa tayo ng virtual na parang coffee talk pa yun? Ano ba yun? Yung parang coffee table talk. Yan yung mga terminolohiyang ginamit niya. Paliwanag mo nga, yung mga mag-gather tayo na pwedeng light moment, kung nagkikwentuhan, pero nag-i-educate. Yan. At 5 years na yon. Now, alam mo ba kung sino yung taong yon? Sino? Yan yung mga magandang tanong. Doon ako curious, sino? Okay, ala Akisha ulit. Yung taong yon ay walang iba kundi si Ginoong Peregrino Diokton Asistol. Ikaw pala, yun Ikaw Pinagpala. Beatified. Saint, hail Saint. Oo. At yung unang, ito pa, maganda nun, yung unang episode ng The CSBN Portal, nagbit-bit pa siya ng alumni ng CSBN. Si Rowell Rostata, na member ng Beyond Expression, na singer and national artist. Oh, wow. Alam mo ba yan? OPM. Siya yung nag-compose ng Bagani na ginagamit ng commercial for yan, marininig natin yung kanta niya kasi buwan ng wikang pambansa na naman. Yung Bagani. Yung concept na bayani and at the same time parang brave warrior, hindi lang siya hero. Di ba? From the idea, yan. Ito. Ano naman siya sabi niya, Sir Perry? Sabi ni Ma'am Marilyn Caber Pineda, True Sir Paul, true love from God, CSBN forever. Wow. Yan. Yes, thank you, ma'am. So may forever, di ba? My forever May sa forever. CSBN. Kaya kayo naghahanap ng forever, nandito yung place. So, dito na pag-aralin. Oo. Tapos, Wait lang, ma. May announce pa ako. announcement. Announcement, isa lang. Mamaya po alauna, may orientation po ang grade 10. NKAI orientation po. Yun lang po. Yes. So, at may orientation po tayo, no? Sa lahat, ako magtatagalog, sir. Paki-English na lang, ha? Sa lahat po ng mga baguhang magulang at mga rehistradong tagapangasiwa, tagapangalaga ng mga mag-aaral sa CSBN, kayo po ay kailangang dumalo sa pagpupulong ngayong Sabado, ika-10 ng Agosto, sa takdang 2:00 ng hapon, dun po sa Liliu de San Bartolomeo ng San Bartolome de Novaliches Parish para po sa Parents Orientation. New Parents and Registered Guardians Orientation. Mandatory po yan, lalong-lalo na sa mga parents ng grade 7, yung mga ESC grantees na nag-a-apply. Tama po ba? In English? Yung mga ano po, new parents and legal guardians po ng mga ating new learners ng parents. Kailan? August 10 at 2 p.m. Where? At Liliu de San Bartolome. Yeah.
Lalo Dahil December dyan. to. Dahil Ano, dyan. sir? At Okay. dahil Kakanta dyan, na. bago niyan, yung RCBNAS CCF, mayroon din sa mayroon tayong Heart Talk. Yan. Nagaganapin mula ikapito ng umaga hanggang Labing isa. labing isang at kalahati ng umaga rin. Okay. Sa Lelio. Yung mga Pro B1, 2, and 3 na mga guro o empleyado ng RCBNAS schools. Kasama si Ma'am Charmaine doon, ano? Yes po. At Proby, yan. O, kasama ka. Hindi na ako pro Oh, sir. hindi ka na. abangan nyo kasi isa sa panel doon na magsasalita. Yan, ng ating principal, si Sir Paul. Okay. Sige, sa kakantahan na natin sila, no? Kasi mahal natin sila, gusto man natin itong Tagalogin, pero Latin itong nilagay. Okay, sige sir. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. Goodbye. See you next week. Closing prayer. Healer and Redeemer God, thank you for your incredible influence on our lives and for the positive things that you have done for us. We are grateful that you give us hope in the darkest of circumstances and empower us to serve your objectives. We appreciate all of your love and concern, your grace and your mercy. Thank you for your constant presence and promise to never abandon us. We sincerely appreciate that you sacrificed so that we might live in freedom. Forgive us when we do not express our gratitude to you enough for who you are, what you do, and what you've contributed. Help us to focus our hearts and minds on you once more. Refresh our spirits and infuse us with your pleasure and happiness. You are needed today and every day because we adore you. We give you praise and thanks, for you alone are worthy. Amen.